start natin. At pakiawak. Yan o. Tahimik o. Napaka-tahimik. Kanina, akala mo, may kinakain na cornet. Shoutout kay boss. Okay mga padreng, at welcome back na naman sa aking channel, XRM 110. Ang issue ng motor ni boss, malagitik daw. Samantalang ka-a-adjust lang ng kanyang barbula, after 2 weeks, lumagitik na naman. Ano nga ba ang dahilan? So, ang sinabi niya, in-adjust lang yung barbula ng mabilisan at okay na daw. Interview natin si boss. Boss, anong ginawa sa motor mo? In-adjust po yan eh. Okay na daw po yung ano eh. Okay na. Okay. Tapos ganun lang. Ganun lang po eh. So sa pag-a-adjust ng barbula mga padreng, dapat nasa proper procedure tayo. Yung hindi na yung ulit-ulit pa yung trabaho, hindi yung gawa ngayon, after 2 weeks sira. So hindi po ganun yung pag-a-adjust ng barbula. May kasabihan nga sa aklat, all moving parts change. So yung in-adjust natin na gumagalaw, once na nabirit na ni customer yan, may posibilidad na magbago. Ano nga ba ang dapat natin gawin na pag in-adjust natin na pangmatagalan na at hindi na siya basta-basta magbabago? So sa bidyong ito, yan ang ituturo ko sa inyo. Ang pag-a-adjust ng barbula na pangmatagalan. Kaya wag na nating patagalin at simulan na natin yan. Pag-adjust ng barbula mga padreng, ang pinaka-the best po dyan, maligamgam yung kanyang makina. So, salatin natin yung kanyang makina. At sa pagkakataong yan, malamig yung kanyang makina. So, tulad nga ng sinabi ko, mas mainam po dyan yung maligamgam. So, ibig sabihin, kailangan natin siyang painitin ng ilang segundo. Bakit kailangan nating painitin? Ang mga bakal po kasi natin kapag mainit, namamaga. So pag nag-adjust tayo ng barbula ng malamig at uminit yan, yung clearance na linagay natin ay liliit, mawawala na po tayo sa standard. So ang tinatarget natin dyan, yung timpla ng bakal na mainit siya, na pag in-adjust natin, yun na talaga yung kanyang clearance. So nasusundan po ba natin? So kailangan natin i-start na muna yung kanyang makina ng ilang segundo. Pakikik nga. Kick. Shout out kay Boss Richard. Tingnan nyo po. Ayan o. Pumipilantik o. Ayan o. Saan nga po ba nagmumula yan mga boss? So yan ang ipapakita ko sa inyo kung saan nagmumula. Sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-adjust ng timing chain at ng barbula. Yan o, napakaingay o. So, wala pang 2 linggo, namumroblema na si bossing, napakaingay daw. So yan, pinadar natin para mag-init yung kanyang makina. So pwede na natin patayin. At sisimulan natin yung kanyang pag-adjust. So ang unang gagawin natin mga boss, tanggalin na muna natin yung kanyang timing dito. Tapos yung kanyang ikutan dito sa kanyang magneto. Gamit lang tayo ng screw. Dito sa kanyang timing, may makikita tayong letter F, tsaka letter T. Yung T, yun yung kanyang top dead center. Samantala dito naman sa ating magneto, dito natin pipihitin para gumalaw yung piston o yung sigunyal. Ang sukat niya dito sa baba, salatin natin, sukat siguro to 14. So pagkatanggal natin yan, magtatanggal din tayo dito. Itong motor ni boss walang center stand, kaya medyo nakatagilid. Pero pipilitin natin mabigyan ng magandang pwesto yan. So pit muna tayo rito para makita nya. So yan, ang gagawin natin, tanggalin na muna natin yung kanyang spark plug. So tatanggalin natin yung kanyang cover tappet. So gagamit lamang tayo ng 17 mm. So
So tanggalin lang natin to, yung sa intake tsaka yung sa exhaust. Gamit lang tayo ng 17mm. Ayan o. Ito yung kanyang langis at napakaitim. Mga padreng, isang posibilidad kung bakit mabilis lumagitik yung ating barbula, lalo na kung yung langis natin ay maitim. Bakit ba lumuluwag yung clearance? Yung langis na maitim, may halo po yan na alikabok. So yung alikabok nagsisilbing liha, siya yung kumikis-kis sa lahat ng moving parts kagaya ng barbula. So isa rin po siyang dahilan kung bakit mabilis mag-sliding clutch yung motor kung ikaw pabaya sa langis. Pero sa bidyong ito, papakita ko sa inyo yung proper adjustment ng ating barbula. Kasabay nito yung kanyang timing chain. Siyempre dadamay natin yan kung maluwag ba yan, nagpapa-adjust o masikip. So natanggal na natin. Ito yung carburetor, ibig sabihin ito yung ating intake valve. Ito yung tambucho, ibig sabihin ito yung ating exhaust valve. Sa pag-a-adjust niya mga padreng, dapat naka-top dead center yung ating piston. Ibig sabihin yung piston natin nakasagad dito sa taas. Yung ating spark plug naka-fire po yan. So lipat muna tayo sa kabila dahil pipihitin natin yung magneto. Papakita ko sa inyo yung kanyang timing. So dito gagamit lang tayo ng 14mm para maikot natin yung kanyang magneto. So ayan, focus muna natin. Ayan. Pipitin natin dito yung mga boss. Ayan dyan. Pero hindi po tayo basta-basta pumipihit lang. Kailangan i-check na muna natin yung galaw ng kanyang barbula. So lipat tayo doon sa kanyang barbula. Habang itong magneto ay pinipihit natin ng counterclockwise. So dito muna tayo sa barbula. So dito sa ating exhaust valve, pipihitin natin yung kanyang magneto ng counterclockwise. Dapat lulubog ito. So pihitin natin ng counterclockwise. Tingnan nyo, lulubog yan. Ayun, lumubog. Tapos aangat. Yan, umangat. Tapos lilipat tayo dito sa barbula. Sa itaas. Lagyan natin ng flashlight. Ayan. So dapat to lulubog tapos aangat. Counterclockwise. Yan, lumubog tapos umangat. Sa pagkakataong yan mga boss, pwede na nating i-timing dito sa kanyang magneto. Hanapin lang natin yung letter T. At pwede na tayong mag-adjust. Letter F, tapos letter T. So ayan o. Pakita ko sa inyo yung letter T. So, focus natin. Letter T. Ayan o, nakikita nyo ba yung letter T? Ayan o. So, ganun lang. Lubog yung exhaust, angat, intake, lulubog, angat, at pwede na tayo mag-adjust ng barbula. So lipat ulit tayo doon sa kabila. So yan, i-check natin yung kanyang barbula kung tukod o hindi dito sa kanyang exhaust. May clearance naman. May babaw. May clearance naman. Ngayon, paano ba natin malalaman kung maluwag o masikip? Gamit yung ating feeler gauge. Kalimitan na ang sukat ng mga ganitong Honda. 2,000 of an inch ang kanyang sukat ng barbula. So, kumuha muna tayo ng feeler gauge. Papasok natin to. Checkin natin ang clearance. Sa pagkakataong yan mga boss, napakaluwag. So mag-adjust tayo dito sa baba. Maluwag. Gamit lang tayo ng 9mm. So luwagan natin yung kanyang barbula. Luwag natin yung adjuster, yung kanyang nut pababa. Saka natin pasukan ng feeler gauge. Ayan, pasensya na kayo mga boss. Hindi natin ma-center stand yung kanyang motor.
So yung mga boss, yung ating filler gauge, bali kumagat na siya, hindi masikip dapat at hindi rin naman maluwag. So yan, na-adjust ko na siya ng tama at pwede ko na siyang higpitan. Mga padre, ang napaka-importante na yung labi natin may kasama po siyang pangontra. Kasi once po na hindi natin kinontraan, napepersa po yung ating barbula. Halimbawa, ito, tama na po yung clearance siya, tapos hinigpitan natin ito na walang pangontra, mas lamang po na masira yung ating barbula. So napaka-importante na kukontra natin yung ibabaw habang hinigpitan po natin para hindi persado yung kanyang barbula. Ay, dirty to! So yung mga boss, na-adjust na natin yung kanyang exhaust valve. So pakita ko sa inyo. Ano lang oh? Una lang. So ayan o mga boss o. Ayan o, ganda ng clearance. Samantala dito sa ibabaw, maluwag din siya. Kaya mag-a-adjust din tayo. So dapat meron po kayong pangontra para hindi persado yung barbula. Minsan yung adjuster, nababali po yan. Once na nabali yan, abala pa sa may-ari. So ayan, pinasok ko yung filler gauge. Sana nakikita nyo. Tara, tara, tara! Ay. Hindi po pwede yan. Tapos tayo yan. Tara! Kaya nakapasok yung filler gauge. Adjust natin ang pakanan, yung kanyang adjuster. Okay, tsaka natin hilain, check natin kung sumasabit. Sa pagkakataong yan, sumasabit pero kulang pa siya ng adjustment. Ibig sabihin, napakalayo ng clearance. So yan, hilain natin. So yan, sumabit na, okay na siya. So pwede na nating kontrahan nito, tsaka higpitan. Pero alam nyo ba mga boss, hindi pa po dyan nagwawakas yan. Dahil may proper pa po niya. Tulad nga ng sinabi ko, adjustment na pangmatagalan. Ayan o. Higpitan na natin dahil nakontra na natin. So ayan, ma-adjust na natin mga boss. So try uli natin pasok yung filler gauge kung papasok. Ayan, pumasok mga boss. Papahila natin kay bossing. Pakila mo doon bossing sa likod. Kanina inila ni bossing maluwag daw. O, pakila mo ngayon, dahan-dahan. Kung kumakagat. Yung? O, kumakagat, di ba? Di na. Okay na. So sa pagkakataong yan mga boss, na-adjust na natin yung kanyang barbula. Pero ano nga ba ang proper? So ganyan daw yung ginawa sa kanya, tsaka tinakpan at okay na. So maling-mali po yun mga boss. Sabi ko nga po sa inyo, all moving parts change. Lahat ng gumagalaw nagbabago. Sa pagkakataong po yan mga boss, na-adjust na natin siya ng tama, pero mali po yun. Bakit mali? Sabi ko nga, lahat ng gumagalaw posibleng magbago. So, ang gagawin natin dyan, papagalawin po natin yung kanyang barbula. Ang gagawin natin, papaandarin natin at i-double check natin kung nagbago. Kung hindi nagbago, ipapainal natin yung higpit. Kung nagbago, uulitin po natin. So, yan ang sinasabi ko po sa inyo. So, takpan lang natin to ng kamay. Ito, kabila. Tsaka natin papa-start kay bossing. Tapos check natin kung nagbago ba yung kanyang lagitik. So yan mga boss, papaanda rin natin pero hindi natin bibiritin dahil nga hindi pa naman siya ganun ka higpit. Sandali bossing. Ayan, shoutout kay boss. Ayan,
Sige, paki-start mo, boss. Sige. Mapapansin nyo, may lagitik pa mga bossing. Pero, pinakita ko po sa inyo sa bidyong ito ang tamang pag-adjust ng kanyang barbula. So, dun muna tayo. Tinama na muna natin yung kanyang barbula. So, ang gawin lang natin, pabayaan nyo pong umandar ng ganyan. Ayan, pabayaan nyo lang ng mga ilang segundo. So, ayan. Pabayaan nyo lang pong umandar. Iyan po ang proper na pag-adjust. So, ang susunod po natin dyan, sabi ko nga, pinagmumulan yan, barbula, tsaka yung kanyang timing chain. So, pabayaan lang natin yung mandar dahil yung pagka-adjustment ng barbula niya, sobrang layo. So, yan, pwede na natin patayin. Pakipatay mo na, padre. So, yan, pinatay na ni boss. Ang gagawin natin dyan, i-double check natin yung ating ginawa. Pag na-double check natin, at hindi iyon nagbago, ipipix natin yon ng tamang higpit. Kung nagbago naman, automatic, uulitin natin yan. So, kailangan ulit natin silipin. So, hindi po yung nag-adjust ka na, tama na yon. Hindi po ganon. So, hindi ko na po ipapakita, itatiming ko ulit dun sa kabila. Tapos, mag-check ulit tayo ng barbula. So yung mga boss, pinandar natin sa kaninang video. Check natin ngayon kung kumakagat. Pasok na natin. Ay mga boss, kumakagat oh. Ayan oh. So ang ibig ko sabihin dyan, pwede na po nating i-final lang higpit kahit wala na po siyang kontra. Kasi kinontra na natin yan kanina eh. So ipa-final ko na ng tamang higpit yan. Okay. So sa pagkakataong yan, naka-final lang higpit at may clearance yung kanyang barbula. Ayan o. O yung ibabaw po, checkin natin kung nagbago ba o hindi. Ayan, pasok lang natin. Ayan o. O ilay mo, boss. Ilay natin kay boss. Okay, ilay mo. Kumakagat. May clearance yan o. Ayan o. So, ipapahinal natin ng higpit. Okay. Saka natin ang lugin ng kamay. May clearance po yan, oh. Saka sa baba. Napakaliit po ng clearance niyan. Oh. Sa pagkakataong yan mga boss, okay po yung ating trabaho at di nagbago yung barbula. Yan po yung time na pwede na natin siyang takpan. Pakiabot yung 17. O, takpan na natin to. Ang isusunod natin mga bossing, yung kanyang timing chain. Sunod naman natin mga boss, tanggalin natin yung spark plug. Tanggalin natin yung 10mm. Tanggalin natin to 10mm. Malalaglag po yan. Ito, itong cover sa likod. Kaya inawakan natin. Ayan. So, lipat tayo sa kabila. Shout out nga po pala kay Tatay Ernie ng Wawa Pilar Bataan. So ayan, shout out sa iyo Tatay, kailan ka mapapasal dito. So ayan mga boss. So yung mga boss, natanggal na natin. Ngayon, i-check natin yung kanyang timing chain. Ayan. O, tingnan nyo po yung kanyang timing chain. Napakaluwag. Ayan o. O, pumapaypay po o, mga boss o. Ayan o, pumapaypay o. Ayan o. Diyan po nagmumula yan. Walang iniwan sa kadena. Kapag maluwag, pumapaypay. Ayan o, mga boss o. Napakaluwag o. Ayan o. Diba? So ngayon, interview natin si boss. Boss, napalitan na ba yung timing chain mo? Never pa? Oo, napalitan na po yun. Kailan yan? Kailan pa? Mga ano na siguro yan, mga Ilan taon? January pa lang yan. Dito lang. Oo, January. Oh, kapapalit lang daw ng timing chain ng motor ni boss. Pero bakit maluwag? Ayan oh. Cost po yan. So ngayon, syempre, hindi naman tayo basta-basta magpapalit. Kasi mga sikreto pong maluwagan para mapatahimik natin. Dito sa kanyang ilalim ng makina, 14mm po.
So babaklas muna niya, sisilipin natin yung labo niya. Yan kasi yung niya. So mag-aas tayo. So dito mga boss, ito yung kanyang tensioner. So may lalabas lang na konting langis dyan. Tanggalin natin, 14mm yung ginamit ko. So may lalabas lang na konting langis dyan. So ayan o, may washer, ayan o, washer. Hilahin natin yung kanyang tensioner. So ayan, teka, magpunas lang tayo ng kamay. So yung mga padreng, ito yung kanyang tensioner. So kunin natin yung tornilyo. So bakit nga ba lumuluwag yung ating kadena? So ganyan yung setup yan mga boss. May spring. So dito sa ating spring mga boss, ang purpose ng spring, so siya yung tumutulak dito sa ating ito yung pinaka rod na tinatawag. Ngayon, etong spring, katagalan po niyan mga boss, lumiliit po yan, walang iniwan sa tao habang tumatanda, lumiliit ang kanyang height. So ganun din sa spring, lumiliit po yan ng ganyan. Ayan. So once po na lumiit, automatic luluwag na po yung ating timing chain. So isang cause po yan. So paano natin ibabalik sa dati to? So ganito yung gagawin natin mga boss. Ayan. Hila-hilain lang natin ng dahan-dahan. Tingnan nyo po, umaba. Diba? Konti pa. Ayan. So pag hinila po natin ng dahan-dahan yan, babalik sa dati yan, at magkakaroon siya ng tension. Tawag dito, tensioner. Ibig sabihin, dinidiinan niya yung ating pinakarad para itulak yung guide, humigpit yung ating timing chain. So, napaka-importante po na nag-a-adjust tayo nito. Ngayon, in case na maingay pa rin, pagpalit na po tayo nito kung bago lang naman yung kanyang timing chain. Ito lang yung papalitan natin. Set po yan. Bakit natin papalitan mga boss? Kasi wala namang pira-pirasong nabibili po niyan. So bukod po rito sa spring, nabalik na natin. Medyo napahaba na natin siya. So sundan nyo lang po yung video in case na mangyari po sa inyo yan na maingay, bagong tune-up pero maingay pa rin. So ayan. Ngayon dito mga padreng, ito yung tumutulak sa ating guide. Pansinin nyo po, ayan o, pudpud na o. Pudpud na, ayan o. Dapat dito po yung taas niyan. So napupudpud po kasi to. So hindi man tayo nakakabili ng rubber. Ayan o, pudpud na. Tingnan nyo. Pudpud na. Di ba? So napupudpud po yan. Siyempre sa init ng langis, naluluto, napupudpud. Kaya nung tinanggal ko siya, pinakita ko kay boss na para bang na ano siya, nabawasan. So ganyan lang siya. Kaya natin hinila yung spring para itulak niya. So wala kasing nabibiling piraso nito lang. Buo talaga yan, kasama po yung ating spring. So ang ating remedyo lamang dyan, dito sa ating spring nga. Ayan lang. Hilahin nyo lang ganyan. Hilahin nyo lang. Hila-hila lang. Ayan. Sa pagkakataong yan mga boss, pwede na nating isauli to. At hindi ko na ipapakita. So sauli lang naman natin. Check natin kung may pagbabago. Mga boss, pinakita ko sa inyo ang tamang pag-adjust ng barbula. In-adjust, tinakpan, pinandar muli, dinouble check. Pangalawa, yung kanyang timing chain, in-adjust natin yung kanyang tensioner. So ngayon, narinig nyo naman sa video yung sobrang ingay ng makina ni boss. So ngayon, boss, paki-start mo yung motor mo. Ayan, shout out kay Boss Richard. So ayan, sa ano yung trabaho mo, boss? Technician po ng mga organic fertilizer. Shout out sa boss niya, sa mga may mga bukirin. So technician siya. So yun ay andar ng makina niya. Ayan o. Tingnan nyo po yung andar ng kanyang makina. Nawala yung lagitik. Ayan o. Kahit itutok natin o. Diba? So interview natin si boss kung nagbago ba talaga o hindi. So ayan o. Napaka-timing o. Boss, anong masasabi mo sa andar? Oo, nagbago. Nagbago? Okay na. Okay na yung problema. Okay. Ayan o.
Mga padreng, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Paki-follow na rin po yung aking Facebook page, Padreng Eli Motovlog. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.